Bagyong panahon mga idol. Flex ko lang tong ubas garden ko. Kasi ano talaga, bagyo talaga. Ngayon okay na, nagliwanag na, pero talagang basang-basa ang paligid. Hindi naman binaha na maigi. Hindi katulad ng mga nagdaang mga araw na talagang umaagos ang tubig kahit na walang bagyo. I-flex ko lang to kung makita nyo to. Resulta ito, kaya masasabi ko mataba talaga yung ubas, no? Resulta ito ng ng regular natin na paglalagay ng mga ginagawa nating lupa. Ito yung palad ko. Yan kung mapapansin nyo, yung dahon. Lagay natin sa ilalim. Yan. Malapad yung dahon. Mahaba lang ng konti yung kamay ko, pero mas malapad yung dahon. Kasi yung mga ganyan yan, Karamihan ganyan. Yung iba, nagiging ganyan na rin. Yung hindi pa, yan, ganyan na. Yung iba, nagiging yun yung kinain ng uod. Pero nagkaroon na ng bagong suloy. Dire-diretso, buti hindi naputol yung suloy. Yan. Nagiging ganyan na rin. Dun pala sa mga binili kong red cardinal, talagang walang nabuhay. Doon sa huling batch. Kaya itong mga red cardinal na to, kaya ako na lang diyan ako kukuha kapag kapag na tayo, nakapagpabunga na, nagcutting na. Ang dami kong tinanim ng mulberry. Ito hindi ko lang to, maliit na itinuso ko lang, pero hindi talaga sa tanim, siya pang nabuhay. Yung iba talagang hindi nabuhay. At yung kala ko yung mamamatay, hindi banda. Anong sinira dito? Hangin lang, siguro hangin lang. Nabali lang ng hangin. Mas maliit pa dati dito yung dahon. Ito, gumanda na rin dahon ito Kinultivate ko pala. Napansin nyo, mas nakaangat, mas mga umangat kinultivate ko. Nag-cultivate ako. Mahalaga yung pagpo-cultivate ng lupa sa pag-garden. Yung nutrient niyan mas nabubuhay, mas umaayos kapag kino-cultivate. Kaya nga yung mga hayop pinoprotektahan yan. Kasi may function ng bawat isang nilalang sa mundo. Tulad ng hayop, may mga hayop na ang ginagawa, nagkakaykay ng lupa. Tulad ng manok, nagkakaykay ng lupa. May improvement na ginagawa yun sa lupa. Ngayon, sa panahon natin ngayon, may mga manok na tayo dito, hindi naman natin pwedeng palipasat, nasisira din naman to. Ginagaya natin yung mga ginagawa ng mga ibang hayop. Cultivate, tulad ng baboy damo, nag-uod dyan sa lupa, nagko-cultivate yan. Mas napapaganda. At yung mga hayop, dumudumi yan doon sa lugar kung saan sila nagko-cultivate. Yun din yung ginagawa natin. Naglalagay tayo ng malulusog na ginawa natin lupa. Yan. Para yung mga puno, gumaganda. Yung mga tanim na puno. Yan yung ginagawa natin sa ating halaman. Para maging parang natural talaga siya.
mo yung ano, ang ganda ng mga suloy. Ayan, lalapad yung dahon, ano. Diyan mo makikitang malusog yung halaman kapag ka ang mga dahon maganda yung kulay, tapos malalaki, malalapad. Ang gamit kong pang-cultivate ito. Ito. Saka yan. Ito hindi na natin nag-shredder yung mga ano, yung mga pang-shredder natin. Kasi tuloy-tuloy ang ulan. Next week na lang yan kapag hindi na maulan. Ito yung ano, lupa. Nagkakaamag. Momold siya. Ano siya? Magandang pangitaan yun kapag nagmo-mold. Yan. Malaki na yung mga ubas natin. Malaki na. Tapos, punta tayo sa kabilang ubasan. Ito pala, ininis ko to. Kasi natatabunan yung ating ubas dito. Ano kasi ito, binagyan ko ng tali. Yun, kita nyo. Malian ko. Kasi dahil sa ulan, yung mga herbs natin, pumunta dito, natumba dito. Tinalian ko. Ayan. Kasi masisira yung ubas natin. Ito, okay na yung mulberry niya, papalakin ko yan. May mulberry pa rin ako dun, oh. So may bite na yan sa likod. May mulberry pa rin ako dun. Tapos may mulberry din ako dun. Yun yung posting yun. May mulberry dyan. Kaya may poste kasi yung mulberry. Ito, lemongrass. Tatlong ano. Tapos yung malaking yun. Lemongrass din yun. Hinaharvest ko yun. Ginagawa ko. Yun ang ginagamit yung juice. Lemongrass at saka lemon. Masarap. Natural juice. Ito. Ginagamit yan. Nilalagay ko din minsan. Yung mint. Ginagamit ko yung mint. Yun, may mint ako dun, oh. Yun. Ang dami yung malagong yan. Mint yan. Maliliit. Ito yung pakita ko sa inyo. So, ginagamit ko din ito, eh. Ang gulay. Lagay ko sa gulay. Lalo sa bulang lang. Ito sana. Sayang na ano na. Wala akong, hindi ako nakakabili ng ano, ng ang tawag ito. Yung oil. Magandang gawin pesto. Oh, pang pesto na to. Oh. Ano lang, sisira na. Tumatanda na ito. Oh. Meron pa rin dito. Oh. Basil, pang pesto. Olive oil lang kulang ko. Wala akong olive oil. Napanlagay dyan. Kung may olive oil lang panlagay dyan, pwedeng gawin pesto. Ang basil, oh. Ay, ang ano, mint. Ang dami, oh. Lalaki nga. Ito mong dahon yan, ang lalaki. Ang lupa kasi niyan, ganun din. Yung ano, yung aking ginagawa, yun din yung ginamit yung dahon dyan. Yung lupa. Kita mo naman yung ano, katakataka. Ganyan lang kaliliit ang dahon na kinuhanan ko niyan. Ganito lang. Mas maliit pa kaysa dito. Ganito lang. Yung malalaking dahon yung kinuhanan ko dyan. Pero ito, oh. Lalapad ng dahon, no? Katakataka. Tapos yung aking oreganong ano, oh, yan, isang klaseng oregano. Yan ang mga dati kong tanim, hindi ubas. Ano nangyari? Na-transfer sa ubas kasi nga bumunga yung ubas na bigay sa akin. Hindi ko naman, wala naman ako dating ano, isip na magtatanim ako ng mga ubas. Nung bubunga, naisip ko ba, okay, nakapagpabunga ako. Tapos hindi ko pa inalagaan ng gusto yung ubas na yun. Bumunga siya na hindi siya naalagaan. Hindi siya gaanong katamis kasi nga hindi naalagaan. May proseso kasi ang ubas para mapatamis mo at para mas mapalaki mo yung bunga. Ito, alagang-alaga ko ito ngayon.
tatamis ito at saka lalaki ang bunga at dadami ang bunga. Nung una, hindi ako nakakapagpaganito. Palalapad ng dahon. Yan. Hindi ako nakakapagpalapad ng ganyan dahon. Okay, ito na naman. Halos mas malaki pa kaysa sa palad ko. Halos mas malaki pa kaysa sa palad ko ang dahon. Ito yung palad ko, Sa malapitan. Nakaganyan ako, Mas malapad pa nga sa kamay ko ang dahon. Hindi ako nakakapagpaganyan ng dahon. Actually, ganito lang kalaki ang dahon yan. Doon sa ubas ko dati. Ito, maliit ko pang ubas. Yung malalaki na puno doon dati. Ganito lang kaliliit yung dahon. Ganito lang. Hindi ako nakapagpaganyan kalalaking dahon. Ibig sabihin, malulusog talaga yung ubas na to. Malusog, maganda yung lupa. Natutuwa ako kasi yung lupa, produce ko. Hindi siya kinuha, hindi siya binili. Ginawa ko lang. Actually, may vermicast nga yung kapatid ko. Hindi ko pa nalalagyan ng vermicast yan, Itong ubasang to, ng mga halaman ko, naglagay ako ng vermicast dyan sa mga mint, sa mga yan. Naglagay ako ng vermicast. Pero dito sa ubas, wala pa akong nailalagay ng vermicast. Kasi yung vermicast ng kapatid ko, ginagamit niya dun sa, meron siya inorganic na palayan. Doon niya gagamitin, hindi ako makabili sa kanya. Kulang pa dun sa palayan, yung harvest ng vermicast nila. Pero kahit wala pang vermicast, ganito na kalalaki, Ganyan nakalulusog. Nakatuwa. Ito pa yung aking aking isi-shredder. Ito yan, may balat ng mais, yung mga busil ng mais. Yan. Tapos may mga gulot, mga waste kasi sa kabilang bahay. Dito ko na rin pinapalagay para kapag naggiling ako niyan, nag-shredder ako, sama-sama na pati yung kahoy, yung mga sanga-sanga. Nagtalas kami dito dahil nag-uulan nga. Bumabagsak lang dito sa kapitbahay, nakakahiya. Inalas namin yung mga kahoy niyan. Yan, inano namin. Iba na andun. Tapos yung iba na andito. Ayan yung pangkaraniwang oregano. Tatandaan nyo doon sa unang video ko. Ito, puro oregano ito. Ito, puro oregano yan. Yan. Ang lalapad ng dahon ito. Ayan kita mo doon sa mga tinanggal kong dahon. Tubo na na. Ito yung mga tinanggal kong dahon. Mga pinutol ko. Pero mas malalapad din natin sa kabila. Kaya ganito kaliliit lang dati ang dahon ng una. Ito, maliit na puno pa ito. Pero mas mataba talaga yun nandun sa kabila. Pero hahabol ito. Kasi naano ko na i-cultivate ko lang din ito. Mas hahabol yan. Ipapalakilahin na natin ang puno nito. Ito kasi malapit ng bumunga din ito Nag-feel data hindi ata umayos yung aking ibinading. Okay lang, try and error naman to. Sa susunod, nasa dulo kasi ito sa susunod, dito tayo sa ganito, yung papahabain natin. Halimbawa ganito, diba puputulin ko to. Kapag napabungaw na natin to, puputulin ko siya dito sa unang umpisa pa lang bago mag-umpisa ang tali natin, yung kakapitan. Parang ganito, magkakasanga. Yung sanga niya, magiging dalawa. Isa dito, right, isa sa left. Magiging ganito yun, parang ganito. Yan, parang ganito.
Yung ganito niya, yan. Mag-uumpisa yan dito sa baba. Ito yung ating ibabading. Isa ganyan. Yan tayo magbabading para magkaibang variety yung magkakatabi. Kung may makukuha tayo. Ako, willing na akong lumuwas kapag gumanda talaga ito. Willing ako lumuwas, kumuha ng ibang variety nang hindi masisira. Kasi yung transport ng shipment kapag katulad ng ginawa ko na online, laki ng risk. Nasisira. Katulad nung huling binili ko, ayun, nasira lang. Risk talaga. Ito, lumampas na to, hindi ko pa napuputol. Putulan na natin ang dulo. Ayan. Lampas na eh. Ayan. Okay na. Ito, putol nito. Putol na. Putol na yan, mga yan. Limited na. Dami ko na natanggal ito. Pinagpuputol ko. Ito, pag lumampas na rin yan, puputulan na rin natin yan. Pero tanggalin natin yung sungot. Tanggalin natin yung sungot. Kakain pa ng ano. Ito, hindi muna tayo magpapalagay ng mga katulad nito na suloy. Kain pa ng ano yan, ng nutrition. Yan. Hindi muna. Papagandahin muna natin yung puno bago tayo magbigay ng sanga. Ito. Gumanda na rin to. Kala ko mamamatay ito dati, oh. Lapad ng Kala ko to talaga mamamatay ito. Pero ngayon, ang lapad na, oh. Kita mo, naging bansot niya to, eh. Yung dahon, oh. Ang liliit. Yung Pero nung sumunod dahon, oh, lalaki. Kaso, wala siya katabi. Naputol kasi ito, eh. May kumagat na uod siguro. Naputol yung niyan. Yung dulo. Abutin natin dito yan. Hindi. Putulin na natin to. Kasi ito. Dito gaganyan yan. Ay, may kumagat, naputol, oh. I-tape ko ito. Mabubuo yan. Tingnan natin, ha. Try and error. I-tape ko nung pangano. Okay po. Magandang hapon at nagpakita yung liwanag. Kita na lang tayo sa susunod ng mga video sa ating ubasan. Bye-bye at thank you sa panonood. Paki-like, share, at comment at na rin po, subscribe nitong aking YouTube channel.